Lumipas ang mga minuto. Agad ding nakatulog ang bata dahil siguro sa pagod. Agad siyang kinausap ni Tandang Fidel. Tingnan mo, ay walang kahiyan ang mga aswang, Fidel. Wala nang pinipili at marami pang mga batang maulila dahil sa kanila. Kaya kita tinuruan ng lihim na karunungan upang tulungan ako na puksain ang mga nilalang ng dilim. Wika ni Tandang Jem. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga aswang, na kung tutuusin ay maaari naman niyang iwasan ang mga ito. Ngunit isinintabi niya ang mga katanungan niya sa kadahilan ng nais niyang siya mismo ang tutuklas ng mga dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, ay muling nagising ang bata. Agad nila itong tinanong, at sa pagkakataong yun, nagsalaysay ang bata sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Ayon sa salaysay ng bata, sinalakay ng mga aswang ang kanilang pamamahay at pinagpapatay ang kanyang mga magulang. At siya lamang ang nakaligtas dahil nakapasok siya sa isang lumang baul sa kanilang silid. Hinihintay niyang umalis ang mga aswang at saka tumakbo papalayo sa kanilang bahay. Dahil sa sobrang takot ng bata, hindi na ito lumingon pa at nakita na lamang ang kanyang sarili sa loob ng kubo nila Tandang Jem. At dahil sa pagod, muling nakatulog ang bata at muli siyang kinausap ni Tandang Jem. Fidel, malamang napatanong ka sa iyong sarili kung bakit kinamumuhuian ko ang mga aswang na yan at ang iba pang mga nilalang ng dilim. Tanong nito sa kanya. Oo, Manong. Matagal ko na hong gustong itanong sa iyo kung bakit ganon. Tugon niya dito. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang dahilan. Wika nito at nagsimula na siyang magsalaysay. Ayon kay Tandang Jem, tahimik lamang silang namumuhay bilang isang magsasaka sa kanilang bayan noon. Namumuhay siya ng kanyang asawa ng 2 anak ng tahimik. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sinalakay ng mga aswang ang kanyang pamayanan dahilan para mapatay ang buo niyang mag-anak. Mapalad lamang siya dahil bumaba siya ng bayan para magbinta ng kanilang ani. Ngunit pag-uwi niya, ay nadatnan niya lamang ang kanyang pamilya na duguan at wala ng mga buhay. At dahil sa kaganapan ay napuno ng puot ang puso ni Tandang Jem, dahilan para kamuhian niya ang mga aswang. Sinumpa niya sa sarili niya na tutugisin niya ang mga ito. At yun din ang dahilan kung bakit nag-aaral siya ng karunungang lihim. Ngayon naunawaan ko na kung bakit ganun na lamang ang galit mo sa mga aswang. Alam ko po ang sakit na mawala ng mahal sa buhay. Kaya asahan po ninyo, tutulungan ko kayo sa laban. Wika niya kay Tandang Jem. Lumipas ang mga linggo. Wala namang nangyayaring kakaiba. Hinanap din nila ang ibang kamag-anak ng bata at ihahabilin siya sa kanyang pangangalaga. At sila ni Tandang Jem ay tuloy lang sa paghanap sa mga aswang na nanalanta sa mga kabayanan at baryo. Hanggang sa nadapo sila sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Magaman baguhan sila sa kanilang paningin,
Malugod silang tinatanggap ng pamayanan na yon. At nagulat sila dahil kilala nila si Tandang Jim. Matagal ka nang hindi nagagawi sa lugar na ito, Jim. Inaasahan kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Teka muna, sino itong kasama mo? Bungad na tanong ng isang tao na parang pinuno ng baryo. At nagalak din akong makita kang muli, kaibigang Ruben. Ang kasama ko ay si Fidel. Sagot ni Tandang Jim. At sa kanyang pag-uusisa, napansin niyang may nangingilan-ngilang kubong sinunog. Sa isang dako ng kubo ay may nakaburol din na mga bangkay. Hindi niya maiwasan na mapatanong at napag-alaman nila na sinalakay sila ng mga kulto. At ayon sa mga kwento ng mga taga-baryo, hindi tinatablan ng mga patalim at pana ang mga yon. At ang sumalakay na pangkat ay mga ligaw na mga bungkaitan. Manong, mukhang malapit na tayo sa mga hinahanap natin ah. Wika niya kay Tandang Jim, na noon ay sumilip sa mga kabaong ng kubo. Ang mga taong yan na nasa loob ng kabaong Fidel ay walang awang pinagpapatay ng mga ligaw na bungkaitan. Nakakalungkot isipin na ang aking ginawang pagkakamali ay ang mga multong nagmimistulang takot sa akin. Wika ni Tandang Jim habang nakatingin sa malayo. At ramdam niya sa tinig nito na galit at pagsisisi sa sarili. Manong, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Tinuro mo lang ang mga aral na yon sa taong inakala mong mabuti. Sila ang nagkamali dahil hindi nila ginamit sa kabutihan ang mga aral na yon. Pag-aalo niya sa matanda. Alam ni Fidel na dinamdam niya ang mga bighati sa mga nadarama ng pamilyang kanyang tinuruan. Kaya pinangako niya sa kanyang sarili na hahanapin niya sila at gawin niya ang lahat upang matigil ang kanilang kasamaan. 4 na gabi na binurol ang mga bangkay na yun sa baryo. At sa huling gabi ay may hindi inaasahang naganap. May dumating na 3 kalalakihan at tiyempo naman na naroon siya sa lugar na pinagbuburulan ng dumating yon. At pagdaan nito sa kanya, naaamoy na naman niya ang mga napakasangsang na amoy. Yung mga nabubulok na sibuyas at dumi ng tao. Akmang tatayo na siya upang puntahan si Tandang Jim. Ay siya namang pagsulpot nito sa likuran niya at agad nagsalita ng, Mga aswang sila, Fidel. Huwag kang magpapahalata. Wika nito habang inaabot sa ilalim ng mesa ang kanyang talibong. At dahil may ilang tao sa burol, pasimple siyang nag-abot ng kapi sa mga ito. Sakto din kasing pagdaan ng isang babae na may bitbit na mga tray na may laman ng tasa ng kape. Bumalik ka sa loob at huwag nang lalabas. Ako na ang bahala rito. Sabihan mo rin ang iba. Pabulong na wika niya sa babae na agad namang sumunod dahil nakita niya na nakasukbit na sa biwang niya ang kanyang talibong. At ganun din ang ginawa niya sa ilang kalalakihang nagsusugal sa burol. Paisa-isa silang pasimpleng umalis na kunwari ay iihi. Pero hindi na nagsisibalikan hanggang sa ang naiwan na lamang ay ang 5 kalalakihan at silang 2 ni Tandang Jim.
agad niyang kinumpronta ang mga ito. Anong kailangan nyo? At bakit bumalik pa kayo? Wika niya. May trabaho lang kaming hindi natapos. Tugon nito, sabay harap sa kanya. Nang mga oras na yon, ay tanging sulo at kandila lang ang nagbibigay liwanag sa kubo. Kaya medyo malabo ang itsura ng mga ito at puro pa sila nakasuot ng sombrerong palugyog. Hindi pa ba kayo nakontento sa mga ginawa nyo dito? Gigil na tanong niya sa mga ito. Itanong mo yan sa sarili mo at sa kasama mong matanda dahil kayo ang pakay namin dito. Wika nito sabay takbo sa kinatatayuan niya. Dahil sa bilis nitong kumilos, hindi niya nabunot ang kanyang talibong dahilan para masakal siya sa isa sa mga kalalakihan. Sinubukan niyang tanggalin ang mga kamay ng mga ito pero hindi niya magawa-gawa dahil napakadulas nito at animoy may langis na bumabalot sa balat nito. Ngunit nabitawan siya nito nang tagbasin ni Tandang Jem ang kamay nito. Naghihiyaw sa sakit ang lalaking yon at agad silang tumakbo papatakas. Habulin natin sila, Manong! Wika niya kay Tandang Jem. At agad namang nilang sinundan ito. At sa pagkakataong ito, ay hindi na nila pinalampas ang mga aswang dahil alam nila sa kanilang mga sarili na sila ang pakay nito. Patuloy lang sila nitong hinahabol at marami pang madadamay dahil doon. Sa hindi kalayuan, nakita nila doon na huminto ang mga ito na para bang hinihintay sila. Huminto silang dalawa ni Tandang Jem dahil nararamdaman nila ang napakaraming presensya. Isa itong patibong. Mag-ingat ka. Wika ni Tandang Jem. At mula doon nagsisilabasan na ang mga aswang mula sa mga sukal at napakarami nito. Wala silang kalaban-laban. Manong, mukhang ito na ang katapusan natin. Katapusan na nga ba, Fidel? Sigurado ka? Nagsisimula pa lamang tayo. Tugon nito at nakangiti. Nang mula sa likuran nilang dalawa, lumabas ang 8 kalalakihan na may mga hawak itong mahabang itak, sibat at mga pinuti at pana. At sila yung 8 mag-aaral ni Tandang Jem. Lumapit sa kanila ang isa sa kanila at nagwiwika ng, "Matagal na panahon na ding tayong hindi nagkita, Tandang Jem." Wika nito. Oh, matagal na panahon na rin. Saka na natin pag-usapan yan. May mga kalaban pang nagantay sa atin. Wika ni Fidel sa kanila. At agad naman silang nagsisibunot ng kanilang mga sandata at sinugod ang mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang maganap na badugong labanan sa pagitan nila Fidel at ng mga estudyante ni Tandang Jem sa maraming bilang ng mga aswang. Oh, grabe ang angas pala nitong matanda na to, di ba? Akalain nyo, kaya pala kampante itong matanda sa mga makakalaban nila. Kasi may mga kakampi pala ito. Di ko lang sure kung talagang mga kakampi nila yon. So, abangan nyo ang karugtong nito
Maraming salamat. Nagulat si Fidel dahil sobrang bilis nilang kumilos. At natatapatan nila ang kakayahan at angking bilis ng mga aswang. Tinatayang nasa 20 ang bilang nito. Ngunit walang kahirap-hirap na nagagapi ng 7 kalalakihan ang mga kalaban. Hanggang sa nakisali na sila Tandang Jem sa laban at naramdaman niya ang napakasarap na pakiramdam ang makapatay ng mga aswang. At sa hindi malamang dahilan ay nararamdaman niya ang kakaibang lakas ng kanyang katawan. Maging ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya, iba ang may dala dahil kusa na lang niyang iwinisiwas ang hawak niyang talibong. Napakagaan din ng bawat kilos niya na tipong nakakasabay siya sa mga aswang na yon. At nang bumagsak na ang huli sa kanila, inikot-ikot niya ang paningin niya sa paligid. Wala nang ni isang mga aswang ang nakatayo. Para ding dinaanan ng bagyo ang lugar na dinaanan nila dahil putol ang mga sanga ng puno at nabuwal pa ang ilan sa mga ito. Doon niya napagtanto na hindi pangkaraniwang ang kakayanan ng 8. Lumapit ang isa kay Fidel at nagwika ng, "Ito ba ang bago mong estudyante, Tanda?" Wika nito habang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Oh, bros. Siya nga." Tugon ni Manong Jem. "Hindi na masama. Mahusay at malakas ang iyong pangangatawan. Napakaganda ng epekto ng bertud ng mga engkanto sa katawan mo." Wika ni Bros. Inaya siya ni Tandang Jem na sumama sa kanila sa kubo upang makapag-usap na rin. Pagdating sa kubo ay naghanda ng makakain si Tandang Jem para sa kanilang lahat. At napag-usapan nila ang mga nangyari nilang 8 matapos nilang umalis sa bahay ni Tandang Jem. At dito na lahat na malinaw ang sinabi sa kanya ni Tandang Jem na sumama sila sa mga kultong grupo upang makita ang kuta ng mga ito at makapaghiganti. Kasi itong mga kulto ang dahilan kung bakit sila napahamak. Dahil kagaya niya, ang 8 kalalakihang ito, biktima din ng mga gabunang aswang na may hawak sa mga kultong yon. Ito ang kamuntik ng pumatay sa kanya noon. At kagaya din ngayon, sila ay mga ordinaryong tao na nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Ngunit sadyang mainit sa mga nilalang sa kaliwa ang mga baguhan pa lamang sa mga aral na yon. Kumbaga, hanggat hindi pa sila malakas, pinapatay na sila ng mga ito at sila ay mapalad na nakaligtas. Kakadating lang din nila noon sa lugar ng mga pagsubok para subukan ang kanilang mumunting karga nang bigla na lang silang salakayin ng mga kulto. Napagtanto niya na ang inakala niyang kaaway ay mga kakampi niya pala. Dahil sa malinaw na ang lahat, nagpasya na siyang magpaalam kay Tandang Jem. Manong, kailangan ko nang puntahan yung grupong kinabibilangan ko at malaman nila na buhay pa ako." Paalam niya dito. Sa mga naguguluhan dyan, bago kasi umakyat ng bundok itong si Fidel, kasapi na siya ng mga antingerong naglilibot sa mga bundok para mangalap ng mga mutya. Bigla kasing nag-forward yung sulat kaya ito na lang. "Naunawaan ko, Fidel.
Mas maganda na mayroon kang aral na nanggagaling din sa kanila. Para kung sakaling may matutunan ka sa mga hamugaway, mas lalo kang maging mahusay pagbalik mo sa amin. Mag-ingat ka. Tugon nito ngunit sumingit sa usapan nila si Bros. Ha? Bakit kailangan mo pang bumalik sa mga hamugaway, Fidel? Narito kami. Kaya natin silang puksain sa lakas nating 10. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ha. Walang makakatalo sa atin. Wika nito. Oo, alam ko. Magaman malakas tayo, Bros. Hindi natin alam na may mas malakas pa sa atin. At yun ang paghahandaan natin. Kaya kailangan kong bumalik doon para aralin ang mga pamamaraan ng mga mugaway. At pagbalik ko rito, may dala akong mga kasamahan na makakatulong pa sa atin. At pwede rin kayong sumali sa amin dahil bawat isa sa atin may makukuhang pabuloy mula sa mga pinuno. At yun na yun ang nagsisilbing sahod natin. Sa angkin yung lakas at husay sa pakipaglaban, kayang-kaya nyo yun. Wika niya sa mga ito. At pumayag naman sila na sumapi sa grupo ng mga hamugaway o manggagaway. At pagbalik ni Fidel sa lugar ng mga kasamahan niya, laking gulat nang nakakakita sa kanya dahil hindi nila akalain na buhay pa siya. Ang akala niya, isa din siya sa mga kinatay ng mga kultong antingero sa kaliwa at kasapi ng mga aswang. Kinausap siya ng kanilang pinuno at humiling na bumalik siya sa samahan. Pumayag naman sila pero kailangan siyang dumaan sa mga pagsubok kung kaya pa ba niyang makasabay sa mga naunang grupo. Sa halos 2 taon niyang nawala kasi yung nakasabayan niya ang lalim na ng mga karunungan. At matapos ang subukan, laking gulat ng lahat na wala niyang kahirap-hirap na matapos ang mga subukang yon. Pati ang 8 estudyante ni Tandang Jem. Nagulat sila dahil nalampasan nila ang mga pagsubok at napag-alaman na may alam talaga ang mga ito. Kaya ang nangyari, si Fidel ang ginawang pinuno ng samahang pipigil sa mga kultong nagpapalaganap ng kasamaan sa lugar. At ang kanyang pamumunuan, ang 8 estudyante ni Tandang Jem. Ang alam ng mga kasabayan nila Fidel, isa lang silang mga ordinaryong albularyo at walang nakakaalam sa totoo nilang mga karga sa katawan. Ang ipinagtataka lang ng iba nilang kasamahan ay ang walang takot nila sa mga kultong may mga baril at pana. At sa bawat kuta ng mga kultong kanilang mapasok, walang kahirap-hirap nilang mapupuksa. At dahil sa magandang ipinakita ng mga estudyante ni Tandang Jem, may sahod na sila mula sa mga pinuno. At sila din ang tumugis sa mga aswang na kinatatakutan ng mga antingero sa Samar. At kinakatakutan din ang kanilang pangkat ng mga nilalang sa kaliwa sa lugar na yon. At tinawag silang 10 kamatayan para sa mga nilalang sa kaliwa. Dahil sa bawat mga nilalang sa kaliwa pati ang mga kulto ay nagmimistulang mga takot na pusa at walang natitirang buhay sa mga ito. Hanggang sa napadpad sila sa bukirin ng Bukidnon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap nila ang isang grupo ng mga tao na may angking karunungang lihim. Hindi ko na lang babanggitin ang grupong ito. Utos na rin ang nagsulat ng sulat na ito. Hindi naman maituring na mga aswang ang mga ito o kulto.
Ngunit kinakatakutan sila sa lahat ng lugar na yun. Ang hindi lang maganda dito, gumagawa sila ng sariling batas. At kapag nagkasala ka sa kanila, sila ang gumagawa ng parusa. At ang parusang ito, kamatayan. Kaya naman umalma na dito ang kinaukulan. Nagpasya na ang pamamahalaan na magpadala ng militar sa lugar. Ngunit sa tuwing lusubi na ng kapulisan o militar ang lugar, wala silang makita kahit ni isang grupo sa mga ito. Pero alam nyo ba na ang tanging sandata lang ng mga ito, tanging mga patalim lang at walang mga baril? At palagi ang ganong pangyayari hanggang sa may isa sa mga tao ng gobyerno ang nakatuklas sa samahang tinatatag ng pinakapinuno nila Fidel na kayang mahanap ang mga ganong klase ng tao. Nakipag-ugnayan ang gobyerno sa kanila, kaya naman inatasan itong si Fidel ng pinuno ng samahan na puntahan ang lugar. Bali siyam silang pupunta roon. Pagdating nila sa pagpupulong, kaagad na silang binalaan ng nakakataas na hindi basta-basta ang kakaharapin nilang pangkat. Dahil ayon sa mga alagad ng batas na nakasagupa dito, hindi ito tinatabla ng bala at kusang nawawala sa tuwing makatago ng kaunting matataguan lang. At habang nag-iimpake ang mga kasama niya, itong si Fidel naman, inimpake din niya ang mga gamit niya. At hindi mawala sa kanya na dalhin ang panabong niyang manok. Inilagay niya ito sa isang bayong para madala niya ito kung saan man sila magpunta. Nang masipat siya ng mga kasama niya, napawika ito ng, "Yun oh, nagbabaon ka pa talaga ng buhay na manok para sa ating pangulang. Ayos yan, may dilata din kaming dala." Wika ni Bros. Tumawa lang naman itong si Fidel dahil hindi alam ng mga ito ang nakaugalian niya. Kinabukasan, pasimple nang naglilibot ang pangkat nila Fidel sa bayan. Dahil napakaaga pa ng paglalakad ng pangkat nila, nagpasya silang magkape na muna sa isang tindahan sa bayan. At habang nagkakape sila, inilabas ni Fidel ang tandang niya sa bayong. Nang magkaroon ng kausap itong si Bros na isang lalaki at alam ang grupong hinahanap nila Fidel. Nung una, ayaw pa nitong magsasalita. Pero sinisiguro nila na walang makakaalam sa mga sasabihin nito sa kanila. Hindi sila ordinaryong mga tao at marahas ang mga ito sa mga tao. Kapag nakasalubong ng mga ito ang mga sundalo, umaatake ito na hindi nakikita, lalong-lalo na kung gabi. Kahit hindi gumagamit ng baril ang mga ito, malaking banta pa rin sila para sa gobyerno. Ah, ganun ba? Kaibigan, salamat sa sagot mo. Naging interesado lang kasi kami sa kwento na yan eh. Sagot ni Bros. So grabe no? Kasama nila Fidel ang 8 estudyante ni Tandang Jem. Biruin nyo, siya pa ang namumuno sa mga yon.